Pwede ba? Pwede. Kapatid, sadyang napakalakas mo ah. Ruiheng. Tao pa ba yan? Sa wakas ay makakakain na rin ng maayos. Nabalitaan ko na sa lambak ng Yilong ay puno ng mga pambihirang damo. Humukay lang ng kahit isa ay sapat na para sa habambuhay na pagkain ng ordinaryong tao. Nakakatakot ang lugar na yon. Ang dami nang pumasok doon, pero wala pang nakakalabas. Kailangan talagang sumugal para yumaman. Noong nakaraan may tao sa loob na nakahukay ng 500 taong ginseng. Naibenta raw ng 5 milyon. Ilang milyon? Yung mga damo lang sa lupa ay may bebenta ng ganoon kamahal. Kaya pala yung gurang na guro ko. Tuwing kinapapunta ko sa likod ng bundok para maghukay ng gamot. Kahit hindi naman kailangan ng marami, pinipilit pa rin akong ubusin ang damo sa buong bundok. Siguradong tinatago niya sa akin at ibinibenta para magkapera. Muwan King, ang dakilang senior sister ng sektang King Yun. Hanggang dyan ka lang pala. Mag-ingat po kayo master mo. Maganda nga tingnan. Pero mukhang mahina naman. Umalis ka na. Bilisan mo at tumakbo. Ano? Maglaban lang kayo diyan. Maghuhukay lang ako. Isipin nyo na lang na wala ako rito. Anong klaseng enerhiya ito na naglalabas ng kakaibang aura? Tapos na, mapupunit na ang katawan niya. Ang lakas ng loob mong balewalain ako. Totoy, katapusan mo na. Ang tigas naman ng bagay na ito. Namanhid ang kamay ko. Ang taong iyon, nasa langit na ba siya? Isang suntok lang, naasikaso agad ang masamang kultivator na iyon. Ano? Ang isang mortal na tulad mo ay, naasikaso ang masamang kultivator gamit ang kamay lang. Kailangan ng daang taong pagsasanay, bago magawa ang bagay na iyon. Senior, sandali lang po. Ako si Muwan King. Salamat po senior sa pagliligtas nyo. Utang na loob po namin ito. Ang sektang King Yun sa hinahara, ay siguradong gagantimpalaan kayo. Gantimpala. Ganito na lang. Kung gusto mo talaga, akong bayaran. Bilhin mo na lang ito. Ito ay, 1,000 taong ligaw na ginseng. Matambok ang mga uga. Higistaw, ang mga guhit sa katawan nito. Diyos ko. Ilang taon ko na itong hinahana, pero hindi ko makita. Apos napitas lang ni Senior ng ganoon kadali. Magkano po ito ay bebenta ni Senior? Sabi ng matanda, nasa 2,000 raw ang halaga nito. Hindi ko naman siguro siya niloloko. Masyado ba akong nagmahal? Pwede namang bawasan. Sige, 2 milyon kung 2 milyon. Senior, alam namin na naunawaan nyo kami, kaya nagbigay kayo ng ganyang napakababang presyo. Ang ganitong klaseng ligaw na ginseng, kapag dinala sa auction, ang halaga ay siguradong higit pa rito. Kaya lang, ang sektang King Yun namin ay hindi kasing yaman ng ibang pamilya. Ang 2 milyon ay kailangan pa naming hanapan ng paraan. Senior, pwede bang hingin ang contact number nyo? Pagbaba namin ng bundok, siguradong bubuuin namin ang pera at ibibigay sa inyo. Sana po senior, mabigyan nyo pa kami ng kaunting panahon. Ito ang tunay na dalubhasang namumuhay ng payapa. Matagal nang hindi gumagamit ang mga gadget sa mundo. Kung ganoon, maaari bang malaman ang pangalan ni Senior at kung saan kayo nakatira? Pagbaba namin ng bundok, ay bibisitahin namin kayo at siguradong ibibigay ang bayad. Sasabihin ko ba ang address? Papupuntahin ko siya sa bundok Datudingzi. Nagkapatawa ba siya? Kapag nalaman ng gurang na guro ko na may 2 milyon ako, malaking gulo iyon. Shen ang apelido ko. Wala akong permanenteng tirahan. Ang mundo ang aking tahanan. Senior Shen, mga disipulo kami ng sektang King Yun. Ito ang badge ng direktang disipulo ng pinuno. Hawakan nyo ito. Pwede kayong pumunta sa sektang King Yun anumang oras. At kaming mga junior ay bubuuin ang 2 milyon. At personal na iaabot sa inyo. Nagkataon nga naman.
Pupunta talaga ako sa sektang King yun. Pero, kailangan ko munang bumaba ng bundok para makita ang mundo. Umalis kayo. Huwag niyo akong hawakan, miss. Huwag ka namang mainitin ang ulo. Uminom muna tayo ng NC may alcohol. Makipagkaibigan ka naman. Nga. Hindi masaya ang mag-isa. Liwanag ng araw. Nambubuli kayo ng babae. Hindi yata maganda yan. Saan galing ang pulubing ito? Nagkapakabayani ka ba? Nakakainis naman. Gusto ko pa sana silang kaglaruan. Ang lakas ng loob mong galawin si boss. Banatan niyo siya. Anak nang. Hindi pala kailangan ng bayani. Isa pala siyang dragong dayo. Hoy ikaw. Tumigil ka. Bayani. Bakit ka alis? Sa oras na ito, hindi ba dapat hinihingi mo ang number ko? Tapos, ayain mo akong kumain at manood ng scene. Hanggang sa natural na, magkakaroon tayo ng malalim na ugnayan. Kinakausap kita. Bakit hindi mo ako pinapansin? Angit ba ako? O kaya, hindi ba sexy ang katawan ko? Hindi ba dahil nakita mong maganda ako, kaya ka nagpakabayani? Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, bakit ka umaatras? Alam ko na. Nagkapakipot ka lang. Gusto mo munang maging curious ako. Tapos, babaliktarin mo ang sitwasyon, para ako ang humabol sa iyo. Ang galing mo ah. Teka, ikaw na babae ka. Ano ba ang laman? Ang utak mo. Nakita kong kaya mo naman. Solusyonan mag-isa. Kaya wala na akong gagawin dito. Ang pag-alis ko ay normal lang naman hindi ba? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong sundan. Baka isipin ng iba na may relasyon tayo. Masisira ang pangalan ko. Nakakaaliw siya. Sige na nga. Inaamin kong nagkamali ako sa iyo. Hihingi na ako ng tawad para ipakita ang kagsisisi ko. Pwede bang? Samahan kitang magkwentuhan. Bilang kambawi ko, ayos ba? Sasamahan mo akong magkwentuhan para makabawi ka. Busi ako. Hindi ako interesado. 1,000 kada oras. Magkano? Sasamahan mo akong magkwentuhan. 1,000 kada oras. Miss, sana sinabi mo agad. Anong gusto mong pag-usapan? Pilosopiya sa buhay, tungkol sa mundo, o mga kwento sa pamilya. Kahit ano pwede sa aking. Ero lilinawin ko lang. Pwede ang kwentuhan, ero kung may iba pa. Dagdag bayad yon. Ibinibigay ko na sa iyo ang lahat. Pwede na ba tayong mag-usap ngayon? Itong pera. Saan ko ilalagay ah? Tingnan mo, itong damit ko. Walang bulsa. Saan ko pa ba pwedeng ilagay kung hinirito? Bawal tumingin sa hindi dapat. Panganay na binibining Jiang. Bayad na ako. Alis na ako. Bibigyan kita ng 1 million para magkanggap na boyfriend ko. Basta pasukuin mo lang sila mama at papa. Kapag nagtagumpay ka, bibigyan kita ulit ng 1 million. Ang sabi mo kanina, magkano ang ibibigay mo? Kapag nagtagumpay, bibigyan kita ulit ng 1 million. Siyempre 2 million na yon. Ang pagtulong sa kapwa ay tungkulin ko. Lalo na at hindi ko kayang makitang namomroblema ang isang babae. Hindi naman mahalaga ang pera. Pangalawa lang yon. Ang gusto ko lang ay maging kaibigan ka. Ibig sabihin, pumapayag ka na. Sa prinsipyo, ay pumapayag ako. Pero, mahirap paniwalaan ang salita lang. Gumawa tayo ng kasulatan. Una, employer mo lang ako. Habang may kasunduan, hanggang pagpapanggap lang tayo na magkasintahan. Ikaw, bawal mo pagnasaan ang katawan ko ah. Ano ba yang iniisip mo? Pag-interesan ba naman kita? Ang alawa,
Ang 1 million na down payment. Kailangan mo nang ibigay sa akin ngayon. Ang balanseng 1 million. Kapag ligtas na akong nakakaalis, babayaran sa loob ng 24 oras. Kapag na-delay ng isang araw, may interest na 100,000. Ita-transfer ko agad sa iyo ang down payment. Pero habang may kasunduan, bilang boyfriend ko, kailangan nakastandby ka ng 24 oras. Sumunod ng walang reklamo, at bawal mabuko, walang problema. 20,000 ang penalty. Sa hindi kailangang pagdikit ng katawan. Kailangang pagdikit ng katawan. Kailangang pagdikit ng katawan. Natanggap ko na ang 1 million. Tara na, boyfriend ko. Kilalanin na natin ang mga magulang ko. Sa pampublikong lugar, para hindi mabuko, inapayagan ang kailangang kagdikit ng katawan. Handa ka na ba? Huwag kang mag-alala, sa trabahong 2 million. Siguradong seseryosohin ko to. Kailangan handa ang loob mo. Mahirap ka at walang impluensya. Ulila ka pa. Siguradong tututol sila, at gagawin nila. Ang lahat tara ipahiya ka, para sumuko ka na lang. Huwag kang mag-alala. Kapag binigyan ka nila ng pera, huwag na huwag mong tatanggapin. Depende kung magkano ang ibibigay nila. Ayos lang yan, kapag tumutol sila, acting ako, na magwawala at pupunta sa langit. Sanay na ako dyan. Magandang araw panganay na binibining Jiang. Mama Apa. Ipapakilala ko sa inyo, siya ang boyfriend ko, si Shen Ping-an. Ing-an ang pangalan mo, di ba? Iho, saan ka nagtatrabaho? Galing po ako sa bundok. At wala po akong trabaho ngayon. Naghahanap pa siya ng trabaho, at napakagaling niya. Kaya sa lalong madaling panahon ay, galing sa bundok. Mabuti yan. Mukhang simple at tapa. Hindi naman ganyan ang nakasulat sa script Malay ko ba sa kanilang dalawa, kung anong sakit ang tumama sa kanila. Mga bata, hindi mahalaga ang pinagmulan, basta masipag at may pangarap, at marunong gumalang sa matatanda ay ayos na. Baka mahirap po yan. Ulila na po kasi ako, wala na akong mga magulang na alagaan. Ulila. Siguradong simula pagkabata, ay marami ka ng kinagdaan ng hiya. Mali yata ang gamot na nainom nila mama at papa ngayon. Sinaunang tao si Lolo. Metikuloso siya sa estado ng pamilya. Hinding-hindi niya matatanggap si Shen Ping-an. Apa, Lolo. Ito po ang inuwi kong mapapangasawa ng apo nyo, si Shen Ping-an. Maganda ang hubog ng buto, masigla ang daloy ng dugo. Matalib ang mga mata ngunit mahinhing. Magaling. Mas hamak na mainam siya kaysa sa mga lalaking puro pagwawapo lang ang alam. Inag-usapan niyo ba ito? Ping-an. Simula ngayon, ituring mo na itong sarili mong bahay. Itong siyan yan, masyado naming na-spoiled simula pagkabata, at medyo pilyang bata, kaya simula ngayon, pagpasensyahan mo sana siya. Simula ngayon, isang pamilya na tayo. Huwag na nating katagalin pa. Kayong dalawa, kumuha na kayo ng marriage license ngayon. Ano? Nasaan na yung sinabi mong unos? Nasaan na yung pagwawala at pagpunta sa langit? Bakit naging isang pamilya na kami? Binayaran lang naman ako para magtrabaho ng panandalian. Itong mukong na to, paano naging aprobado ng buong pamilya na maging asawa ng anak nila? Tingnan nyo, umayag na ang lolo nyo, kaya ang bagay na ito ay desidido na. Sa tingin ko sa makalawa, ay maswerteng araw, na mainam para sa kasal. Ping-an, wala ka ng mga magulang, kaya ang kasalang ito, ay ipinapaubaya na ng pamilya Jiang, na kami na ang bahalang mag-asikaso para sa'yo. Ay ito. Hindi ba parang masyado naman yatang mabilis?
Anong kinagsasabi nyo? Kailan ko sinabing magpapakasal na kami? Ikaw talagang bata ka. Wala kang utang na loob. Napakabuting binata ni Ping-an, na mahirap nang mahanap ngayon. Kapag hindi mo pa siya sinunggab, mag-ingat ka kapag inagaw siya ng iba. Iyak ka talaga. Tama yan. Tingnan mo si Ping-an. Tapat at responsableng tao, kumpara sa mga kung sino-sinong kaibigan mo, nahamak na mas mainam siya. Ang kasalang ito, ay desisyon ko na. Ang taong gusto ng pamilya Xiao. Sino ang may lakas ng loob na magdesisyon? Kayo ay. Ikaw, wala ka pang karapatan na malaman ang pangalan ko. Kinakatawan ko ang pamilya Xiao para sunduin si Binibining Jiang Yuyan. Amelia Xiao. Mayordomong Xiao, si Yuyan at Senyorito Xiao ay hindi pa kasal, hindi rin kami pumayag sa kasalang ito. Kaya bakit nyo siya kailangang sunduin? Ang taong napupusuan ng pamilya Xiao, kailangan niyong pumayag sa ayaw at sa gusto nyo, kahit hindi pa kasal. Pero si Binibining Jiang ay tiyak na mapapasa akin ng batang ginoo ng pamilya Xiao. Ang aming batang ginoo ay gustong imbitahan si Binibining Jiang bago ang kasal, para pagsilbihan muna siya ng 2 araw. Ang mga damit para sa aming batang ginoo ay naihanda na. Kayo. Hinding-hindi ako magpapakasal kay Xiao Renmi. Sabihin mo sa kanyang tigilan na niya ito. Pinag-isipan na ba yan ni Binibining Jiang? Ang taong kumatanggi sa aming batang ginoo ay hindi maganda ang kinahihinatnan. Gusto ba ng pamilya Jiang na maging katulad ng pamilya Han? Mabuti at alam nyo ang tako. Dalhin na siya. Huwag kayong kikilos. Pwede ka nang umalis, pero iwan mo ang tao. Iho, kung ayaw mong mamatay ay umalis ka na. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Umalis na kayo ngayon din. Napakahilig mong mag-inarte. Bakit ka ba nagmumura? Ako pa naman, ay pinakaayaw sa lahat ang mabaho ang bibig. Kailangan na yatang sampalin. Abat ikaw na bata ka. Naglakas loob kang saktan ang mga tao ng pamilya naming Xiao. Ang ingay. Ayos na. Buti na lang talaga nandito ka ngayon. Kung hindi, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Dahil naitaboy na natin yung mga namimilit sa kasal. Aalis na ako. Huwag kalimutan ang bayad, ha? Ang pamilyang Xiao, sobrang makapangyarihan. Si Xiao Renmei, lalo na't napakayabang at dominante. Ang mga babaeng pinaglaruan niya, hindi na mabilang. Lahat ng babaeng tumanggi sa kanya. Walang isa man ang nagkaroon ng magandang katapusan. Ano? Narinig mo na ba ang tungkol sa pamilyang Han? 3 taon na ang nakalipas. Gustong pakasalan ni Xiao Renmei ang panganay na anak na babae ng pamilyang Han. Pero tinanggihan siya. Sa isang gabi lang, ang pamilyang Han, bigla na lang nawala sa Haichen. Kaya ngayong, ginalaw natin ang tao nila. Baka sa mga susunod na araw, mukhang ang pamilya nating Jiang ay hindi na rin matatahimik. Miss Jiang, ang mga ginagawa mo sa ngayon ay seryosong lumalagpas na sa saklaw ng pagiging peking boyfriend. Ito ay isang malaking paglabag sa kontrata. Formal kong idinedeklara. Simula ngayong araw, ang kontrata ay wala ng bisa. Pakibayaran mo na agad ang natitirang 1 milyon. At saka, ayon sa ika-7 artikulo ng kontrata, kailangan mo ring magbayad ng 20% bayad pinsala. Kabuuan, 1,200,000. Sa ganitong sitwasyon, ang nasa isip mo ay pera mo pa rin. Ano pa ba dapat? Hindi naman tayo magkakilala. Tapos gusto mo mag-shotgun wedding agad. Makinig ka sa king. Sa gulong to, kung sino nang gustong sumuong, bahala sila. Basta ako, ayoko. At isa pa, ikaw ang lumabag sa kontrata. Ang bayad, dapat walang bawas kahit 1 kusing. Teka, Shen Ping-an, parang awa mo na, nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi mo ba ako pwedeng tulungan? Miss Jiang naman. Ang kailangan mo ngayon ay isang tao. Kayang harapin ang galit ng pamilya Xiao bilang asawa mo. At hindi ako na binayaran lang para magpanggap na boyfriend mo. Okay. Paano kung totohanin natin? Papayag ka ba? Ano?
Teka, bigla niya akong hinalikan. Gumamit siya ng dila. Gumamit siya ng dila. Anong gagawin ko? Humihingi ng tulong online. Urgent 2. Pwede na ba ngayon? Hindi naman to tinuro sa akin nung matanda. Kung anong gagawin sa ganitong sitwasyon. Kung sa tingin mo ay hindi pa sapat yan. Sige, ituloy natin. Jayang Yuyan, anong ginagawa mo? Bilisan mo, isuot mo tong damit. Kahit ito hindi pa rin ubra. Ano ba talaga ang gusto? Dadagdagan ko pa ng 5 milyon o ano? Ano? Samahan mo ko sa civil registry para magpakasal. Kapag natanggihan ko na ang pamilya Xiao, pwede tayong mag-divorce kahit kailan. Kapag tapos na ang lahat, 7 million lahat. Isipin mo na lang, nabayad sa'yo sa pagsama sa akin sa pag-arte. Shen Ping-an, parang awa mo na, pumayag ka na. Shen Ping-an, kailan mo ba aalisin? Yang kahinaan mong lumambot ang puso. Tuwing may nakikita kang babaeng umiiyak, ikaw na yata ang magiging katapusan ko. Pumayag ka na. Is-transfer mo na. Ngayon na. Agad-agad. At saka, yung divorce agreement. Pirmahan mo na rin ngayon. Walang problema. Andito na tayo. Tara. Bilis, pasok. Sige, bagong kasal. Lapit pa kayo ng kaunti. O, sige, pikturan ko kayo. Umiti ka naman para kang nasa burol, ah. Sa ngalan ng pag-ibig, kami nanunumpa. Sa ngalan ng pag-ibig, kami nanunumpa na igagalang at mamahalin ang isa't isa, mag-unawaan at magbibigayan. Magkasama sa kama, magkaiba ng diwa. Puro lang pakitang tao. Saan ka pupunta? Maliligo. Ano pa ba? Ano ba ng kasalanan ko? Ang lalaking to. Bakit wala man lang siyang interes sa akin? Itong katawan ko. Wala bang dating? Hindi ako naniniwala na hindi ka talaga tinatablan. Yun. Okay ka lang ba? Shen Ping-an, may sakit ka ba sa utak? Wala ah. Pero ikaw ang may sakit. Anong sakit ko? Mahina ang bato mo. Shen Ping-an. Isang cute na nilalang. Isang hindi malaman kung saan. Cute na galing sa bundok. Ang lakas ng loob mong sirain ang mga plano ko. Anong pinag-iinayan nyo? Itong si Jiang Yuyan ay direktang sinasampal ang mukha ng pamilya nating siya. Hahayaan na lang ba natin to? Sinong nagsabi? Nahahayaan na lang natin. Isang Shen Ping-an na walang kahit anong koneksyon ay hindi karapat-dapat na pag-aksayahan ng panahon ng pamilya Xiao. Ang ibig niyong sabihin, kung may mangyaring insidente sa gitna ng kawalan, hindi ba't normal lang yon? Kapag nawala na si Shen Ping-an, natural na walang sinuman ang poprotekta kay Jiang Yuyan. Sa oras na iyon, tingnan natin kung ang pamilya Jiang niya ay makapalag pa. Siguradong makukuha ko si Jiang Yuyan at gagawin kong tauhan natin ang pamilya Jiang. Tandaan mo, isa itong insidente. Hindi pwedeng may sinumang makahalata. Huwag kang mag-alala. Ang ganitong klaseng insidente, espesyalidad ko yan.
Nakakahina pala ng bato ang buhay pagbaba ng bundok. Alis na ko, alis na ko. Pupunta sa King Yun Sek para bawiin ang 2 milyon ko. Jiang Yuyan, may usapan na tayo. Pagkatapos nating tanggihan ang pamilya Xiao, maghihiwalay na tayo. Ano bang ibig sabihin nito? Shen Ping-an, sa tingin mo ba talaga, na kapag pinakasalan kita, titigilan na tayo ng pamilya Xiao? Ang pagpapakasal ko sa'yo ay katumbas ng sa alta sosyedad. Isang malakas na sampal sa mukha ni Xiao Renmei. Yung demonyong iyon, sa tingin mo ba hahayaan na lang niya iyon? Ano ba nang iniiyak-iyak mo? Ako. Alaga ako ni Xiao Renmei. Ano pang tinatanga-tanga niyo dyan? Sugod. Shen Ping-an, umalis ka na. Ayoko nang maging pabigat sa'yo. Sa mga araw na kasama kita, naging masaya ako. Ganon ba akong klaseng tao? Xiao Renmei, hindi ka pa ba titigil? Sumuko ka na lang kay Boss Xiao para matapos na ang lahat. Dahil sa'yo kaming magkakaibigan. Ni hindi na makapaglaro ng baraha. Tigil! Kung aalis kayo ngayon, hahayaan ko pa kayong mabuhay. Ikaw siguro si Shen Ping-an, no? Ang kukulit niyo talaga. Bitawan mo ko. Sabay-sabay na kayo. Yung hinyang jade pendant na bigay ng matanda, hindi ko akalain na ang kalahati pala ay naibigay sa'yo. Hanggat nandito ang pendant na to, maliligtas nito ang buhay mo. Pwede mo bang ihatid ang isang tao para sa king? Anyway. Shen, Miss Jiang, naihatid na po siya ng ligtas sa bahay niya. Nga pala, ito ang business card ko. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako kahit kailan. Inutusan ako ni Master na pumunta sa King Yun Sek habang wala ako. Pakibantayan mo ang pamilyang Xiao para sa king. Opo. Young Master Jiang. Sarap. Young Master Xiao, inom tayo. Hello. Ayos na ang lahat. Young Master Xiao. Pasensya na. Yung mga taong pinapunta para hanapin si Shen Ping-an. Hindi na makontak. Anong sinasabi mo? Kahit ganito kasimpleng bagay, hindi nyo magawa. Ipapakain ko kayo sa mga aso. Jiang Yuyan. Shen Ping-an. Ayaw niyong makipag-cooperate sa kin, no? CJ. Kung ganon, makikipaglaro ako sa inyo. Sa wakas, nakawala rin. Sa babaeng iyon na sakit sa ulo. Hahanapin ko yung Muwan King na iyon para bawiin ang 2 milyon ko. Tapos, isama mo pa ang 7 milyon ng pamilya Jiang. Hahanap ako ng isang lugar na maganda ang tanawin. Bibili ng maliit na bahay. Magpapakasarap sa buhay. Sino ka ba? Ang porma-porma mo, ah. May ticket ka ba? Ako. Ticket. King Yun Mountain Scenic Area. 80 ang entrance fee. Wala pa akong nakukuhang kahit isang kusing. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Bumili ka ng ticket. O kumuha ka ng card. Kung hindi, umalis ka.
Miss, sa tingin mo, itong gwapo kong mukha, pwede na bang pangbayad? Gwapo ka nga. Di ba? Sabi ko na nga ba, pwedeng mukha ko na lang ang bayad. Asa ka pa? Mukha mo ipambabayad mo. Kung ganon, pwede ko ring ipambayad tong katawan ko, no? Kung wala kang pambili ng tiket, umalis ka. Kung ayaw ko lang ng gulo, papatulugin na lang kita para makapasok. Tama. May daan pala sa likod ng bundok. Hindi na kailangang bumili ng tiket. Bakit hindi? Subukan mo. Magandang ideya yan. Nasisiraan na yata ng bait tong gwapong to. Paano ba pumunta sa likod ng bundok na yan? Kulang ba ako sa tulog? Namamalikmata yata ako. Hala, lumipad yung tao. Hindi pwede. Kailangan ko munang matulog ulit. Sino yan? Ito ang King Yunsek. Bawal pumasok ang hindi taga rito. Dragon Teacher Gate. Ngayon ko lang yan narinig. Anong klaseng maliit na sekta yan? Ang lakas ng loob na pumunta dito sa King Yunsek namin. Lumayas ka na. Anong sabi mo? Dragon Teacher Gate. Sinong niloloko mo? Sige nga, magpakitang gilas ka. Ipakita mo yung 18 dragon sa Dwing Palms para mamangha kami. Yung Electric Light Single Dragon Drill, pwede na rin yan. Tol, pupunta ka dito sa King Yunsek, na parang serbidor ang suot mo. Hindi ka ba nahihiya? Maliit lang ang sekta namin. Kaya normal lang kung hindi nyo pa ito naririnig. Paki-anunsyo na lang ako. Pakitawag ang isa sa mga mas nakatatandang miyembro nyo. Baka sakaling kilala nila kami. Pwe, at gusto mo pang makita ang mga senior namin. Sino ka ba sa akala mo? Ang mga senior dito sa King Yunsek ay hindi basta-basta nakikita ng kung sino lang. Umalis ka na. Kung sino-sino na lang. Tama na ang kakahawak. Bitawan mo ko. Bitaw. Masama na nga ang timpla ko. Talaga bang gusto niyo akong subukan? Tigil. Elder Son, tulong. Pilit pong pinasok ng taong to ang ating tarangkahan. Elder Son, ipagtanggol niyo po kami. Bakit? Gusto mo rin bang mabugbog? Hindi masukat ang lakas ng taong to. Mas mabuting pakalmahin muna ang sitwasyon. Sino po kayo, Ginoo? Shenping ng Dragon Teacher Sect. Naparito ako para bumisita. Dragon Teacher Sect. Yung laging, maliit na sektang laging nating tinatapakan. Yung matandang si Shen Huayuan. Gusto pa ring bawiin ang pera niya. Asa pa siya. Kayong dalawang kaawa-awa. Mga wala kayong mata. Ang ginoong ito, ay isang mahalagang bisita mula sa Dragon Teacher Sect. Ang lakas ng loob niyong bastusin siya ng ganito. Pumunta kayo sa disciplinary hall, at tanggapin ang 20 hagupit. Masusunod po. Kaibigang Shen, halika't sumunod ka sa akin sa loob. Yan, mas maayos yan. Hambog na walang alam. Mamaya, malalagot ka sa akin. Mga bantay. Hulihin niyo siya para sa akin. Ginoo. Ganito ba ang King Yunsek? Kung tumanggap ng bisita. Bisita. Isang galing sa di kilalang. Nilalang mula sa isang maliit na sekta. Ay maglalakas loob na gumawa ng gulo dito sa King Yunsek. Sa ngalan ng aking guro. Ay sadyang naparito para bumisita. At isa pa. Ang inyong martial uncle. May utang na loob pa si Muwan King. Sa akin na hindi niya binabayaran. Bata ka pa at walang alam. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad, hahayaan kitang bumaba ng bundok, at kalilimutan ko na ang lahat. Pero kung hindi ka susunod, huwag mong sisisihin ang mga alituntunin ng aming King Yunsek. Kung hindi ka namin kaawaan, kalilimutan na lang ang lahat. Kayong mga taga King Yunsek, ang kakapal naman ng mukha ninyo. Anong sabi mo? Dahil kayong mga taga King Yunsek, ay hindi marunong magturo sa inyong mga disipulo. Kung gayon, ako na ang para sa inyong pinuno. Ang magtuturo sa inyo ng leksyon, para malaman ninyo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng tamang asal at disiplina sa lahat ng aspeto.
Ako mismo ngayon, ang magmumulat sa mga mata ninyo. Ang tinutukoy niyang mata ay ito. Nagre-rebelde ka, ang isang hamak na tulad mo ay nilalabanan ang nakatataas. Yang matandang si Shen Huayuan. Ganyan ka ba niya pinalaki? Shen Huayuan. Isang walang kwentang lugar na tulad nito. Mas mabuti pang hindi napuntahan. Ano? Lahat ng halamang gamot na pinaghirapan kong kunin ay napunta lahat sa King Yun Sek ninyo. May utang ang King Yun Sek sa Dragon Teacher Gate ng mahigit 200 milyon. Ang matandang iyon. Hanggang kailan niya balak itago ito sa akin? Sigil! Bilis, bilis. Pamangking Wan King, bakit ka na parito? Nakikiusap po ako, senior, na magpakita po kayo ng awa. Kilala niya talaga si Mu Wan King. Pamangking Wan King, napakayabang ng taong ito. Binugbog ang disipulo ng ating sekta. Halika't tulungan mo akong paalisin siya. Sa ating sekta, Elder Son, hindi niyo man lang inalam ang buong katotohanan. Basta niyo na lang siyang kinalagkad dito. Kayo naman talaga ang may kasalanan sa simula pa lang. Hindi pa ba kayo magmamadaling humarap kay senior? At yumuko para humingi ng tawad? Buti na lang at may nakakaintindi sa inyo. Pamangkin Wan King, malubhang sinaktan ng taong ito ang dalawa sa mga disipulo ng ating King Yun Sek. Kahit nakilala mo pa siya o hindi, kasalanan pa rin niya ang nangyari. Ang pagpapalayas namin sa kanya ay para sa kabutihan. Paano mo nagagawang manahimik ka? Sa tingin niyo ba, kaya niyong talunin si Senior Shen? Kung hindi ako nagkakamali, siguradong ininsulto niyo siya ng husto. Kaya sa sobrang galit niya, nasaktan niya kayo. Lagot. Paano niya nalaman? Alam niyo ba, na sa ginawa niyo ngayon bilang kinatawan ng King Yun Sek, kung sinong tao ang binangga niyo? Pamangkin Wan King. Kahit na ano pa ang sabihin mo, mula lang siya sa isang maliit na sekta. Paano mo nagagawang kampihan ang isang tagalabas? Kung hindi kayo hihingi ng tawad ngayon, sa darating na panahon, kayo ang magiging dahilan ng pagbagsak at pagkalipol ng King Yun Sek. Naku, may nangyari sa kanya. Mu Wan King. Ako pa naman ang nagligtas sa'yo noon. Kayong mga taga King Yun Sek, ganito niyo lang pala ako tratuhin. May iba pa akong kailangang asikasuhin ngayon. Sa susunod na pagbalik ko, lahat ng bago at lumang atraso natin, isa-isa nating pagtutuusan. Senior. Bakit ko naiisip na dinukot ang babaeng iyon? At bakit hindi ako mapakali? Jiang Yuyan, ikaw talaga ang malas ko sa buhay. Mr. Shen, natawagan mo na ba ang iba sa pamilya Jiang? Hindi ko sila makontak lahat. Lahat ng telepono nila, walang sumasagot. Maya-maya lang, baka hindi na sila makontak. Hanggang saan sila nasundan ng mga tao mo? Dalhin mo ako doon. Subukan lang nilang galawin ang 7 milyon ko. Naghahanap siya ng pagpunta sa langit. Kapag sinabi kong sumigaw ka, kailangan mong sumigaw. Mr. Shen, anong gagawin mo? Kung anong gagawin ko, maghahandle ako. Shen Ping-an, buti naman at dumating ka. Sakto ang dating mo. Huwag kang lumapit. Shen Ping-an, umalis ka na, bilis. Umalis ka na sabi. Saan naman siya pupunta? Ngayong araw, kayong dalawa. Mga cute, hindi kayo makakaalis kahit saan. O, ano ngayon? Nagpapakahero para iligtas ang prinsesa. Di ba ang galing-galing mo? Di ba ang lakas mong lumaban? Pero sa harap ng pamilyang Xiao, wala kang binatbat. Nakikita mo ba tong mga tao sa paligid mo? 5 Huajin na nasa peak level. Anong ipanalaban mo sa akin, ha? Ngayon, sa harap mo mismo. Tuturuan ko ng leksyon yung babae mo. Hahayaan kitang makita ng sarili mong mga mata. Kung paano siya, na parang isang maamong tuta, naluluhod at magmamakaawa sa akin. Ano pa?
Sugod, anong tinutungangan niyo dyan? Mga inutil. Bilis, umalis ka na. Mag-ingat ka. Shen Ping-an, sana makatagal ka hanggang dumating ang mga tauhan natin. Bin Isham Sham Sham. Ipasok niyo na lahat ng sasakyan. Ang target, sa isang galaw lang. Napatay ang 5 Huajin Masters. Ang hinala. Ang lakas ng target ay pang Grandmaster. Siguro. Kailangan nating asikasuhin ang kalat. Paanong nangyari to? Habang may buhat siyang tao. Paanong posible sa isang galaw lang? Pinabagsak ang 5 pinakamalakas na mandirigma. Sino ka ba talaga? Paanong nangyari to? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Ako ay taga-pamilya Xiao ako. Hindi mo ko pwedeng galawin. Sa oras na saktan mo ko, hindi ka palalampasin ng pamilya Xiao. Talaga ba? Saktan ka. Naman kaya kitang saktan. Pero, hindi pa ngayon. Yang buhay mo, may pakinabang pa sa ngayon. Kumapit kang mabuti sa akin. Huwag kang matakot. Iuwi na kita. Mr. Shen, ibigay niyo na siya sa amin. Sa ganitong sitwasyon, kailangan siyang dalhin ng Bureau Sham 47 para sa interogasyon. Buksan ang pinto. Akin siya. Mr. Shen, napaka-importante ng kasong ito. Ito ang prinsipyo ng Bureau Sham 47. Sinabi ko na, huwag kayong makialam. Xiao King, huwag kang padalos-dalos. Nasecure na ng support team ang lugar. Huwag nating kulatin ang target. Ang kaligtasan ni Miss Jiang ang una. Ang target ay nalinis na ni Mr. Shen. Ano? 5 pinakamalakas na mandirigma. Pinabagsak niya sa isang iglap lang. Nasa kanya ngayon si Xiao Renmei. Hindi ko siya mapigilan. Magbigay po kayo ng utos. Simula ngayon, ibigay niyo ang lahat ng makatwirang hiling niya. Ire-report ko to agad sa pinakamataas. Shen, saan po kayo pupunta? Pwede ko po kayong ihatid. Ito ay parang mahika. Siya. Sino ba talaga siya? Shen Ping-an, parang awa mo na, iligtas mo ang nanay at tatay ko. Pati na rin ang lolo ko. Nagpadala si Xiao Renmei ng mga tao sa bahay namin. Ginamit niya ang buhay ng buong pamilya ko para pagbantaan ako. Sabi niya, kapag hindi raw ako sumama sa kanya. Ay, alam ko. Ikaw, huwag kang mag-alala. Renmei, kumusta na ang pinapagawa ko? Si Jiang Yuyan, at yung kaawa-awang si Shen. Nadispatcha na ba silang lahat? Hawak ko ngayon ang anak mo. Sino ka? Yung tinutukoy mong kaawa-awang si Shen. Ang lakas ng loob mo. Pakawalan mo ang anak ko ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin kong lahat ng may kaugnayan sa'yo ay malilintikan sa akin. Papunta na ako sa mga Jiang ngayon. Ang pamilya Jiang. Kapag may nawala kahit isang hibla ng buhok sa kanila, sisiguraduhin kong ang anak mo ay dahan-dahan kong pahihirapan.
Baliw na to. Para pagbantaan niya ang pamilya Xiao ng ganito. Baka ang buong North. Nagkakagulo na. Magmaneho ka. Sa mansyon ng mga Jiang. CJ. Akala ko. Isa lang siyang taong mukhang pera. Ayaw ng gulo. At kakatwa mag-isip. Hindi ko inaasahan na siya pala ang nagligtas sa akin. May bagong balita galing sa headquarters. 5 minuto ang nakalipas. Sa labas ng mansyon ng mga Jiang, may lumitaw na maraming magagaling na mandirigma. Ayon sa paunang investigasyon, mayroong hindi bababa sa 30 elite fighters. At may mga grandmaster din. 3 sila. Ano? Mr. Shen, pinapasabi po ng nakatataas na tumigil na tayo sa pag-abante at maghintay ng backup. Ituloy mo lang ang pagmamaneho. Mr. Shen, hindi niyo po ba narinig? 3 grandmaster, 30 elite fighters. Hindi po sila basta-basta. Kung pupunta tayo doon ngayon, para na rin tayong nagpakamatay. Kahit gaano pa po kayo kalakas. Impossible po yon. Magmaneho ka. Naiintindihan ko na. Shen Ping-an. Ano ba talaga? Ang pinanghugutan mo ng lakas ng loob. Gusto mo 3, ha? Ikaw pala yung apelidong Shen. Ang cute mo naman. Napakayabang at ignorante namang bata. Dahil gusto mo ng 3. Ako. Pagbibigyan kita. Iyan lang ba ang kaya mo? Hindi naman magaling ang paggamit mo ng espada. Ang humahawak ng espada. Kapag nabitawan ang sandata, dapat ding sumunod sa gulo. Nagmamadali ako. Sabay-sabay na kayo. Ikaw. Sugod. Susunod. Ikaw na. Anong sabi mo? Nakauwi na. Itay. Inay. Yan. Ang anak ko. Ping-an. Tayo. Itay. Lolo. Natakot kayo. Magpahinga muna kayo. Shen. Mr. Shen. Nagkamali ako. Nagkamali ang pamilya Xiao. Nakikiusap po ako, maawa po kayo. Patawarin niyo na po ang anak ko. Ang pamilya Xiao. Handa kaming magbayad anuman ang kapalit. Ngayon niyo lang nalaman na mali pala kayo. Huli na ang lahat. Anong klaseng kapangyarihan to? Ang tapang ng amoy ng tubig na pula. Di ba sabi, may 3 grandmaster na nagtipon dito. Paanong nangyari to? Si Senior Shen ang may gawa. Anong klaseng lakas to? Ang Kinyan Sect. Nasa malaking gulo sila. Senior Shen.
Maganda tong babaeng taoist, ah. Hindi kaya may gusto siya kay Shen. Senior Shen, ang kinyensek namin. Mahangin sa labas. Sa loob na tayo mag-usap. Mr. Shen, tuloy po kayo. Yan. Bilis, tulungan mo si Mr. Shen pumasok para magpahinga. Senior, ang pagpunta ko rito ay, nagpapasalamat po ako. Para po sa 1,000 taong gulang na ginseng na ibinigay ninyo sa akin noon. Pangalawa, ang mga tao mula sa aking kinyensek ay lubos na nagkasala sa inyo. Heto po ang 5 milyon. Ako, sa ngalan ng kinyensek, ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Sana po, senior, bigyan niyo kami ng pagkakataong makabawi. Ang kinikilalang pinuno sa mundo ng martial arts, ang mga taga-kinyensek, ay nagawa ito kay Ginoong Shen. Ginoong Taoist Master, ang nagkasala sa aming sipingan, ay ang iyong sekta, at hindi ikaw. Kung ganoon, bakit kailangan mo pa silang katawanin, para humingi ng tawad? Sa aking palagay, hindi mo sila kayang katawanin. Tama. Pera. Senior, mayroon po akong 20 milyon dito. Hindi. Basta't mapawi lang po ang galit ninyo. Ang utang ng kinyensek sa Dragon Teacher Mountain. Ako na po ang hahanap ng paraan. Titiyakin kong maibabalik ang lahat ng yon. Ako, hindi ko na kailangan. Paano? Ang bagay na to, dahil ginawa na iyan ng kinyensek. Wala na tayong magagawa. Basta't maging handa lang sila. Naharapin ang mga kahihinatnan. Kaharap ang 1,000 taong gulang na templo. Wala man lang ipinakitang katiting na respeto. Shen Ping-an, talagang napakahirap mong unawain. Taoist Master, alam ko, ang kinyensek ay, ang kinikilalang pinuno sa mundo ng martial arts. Puno ng mga magagaling na mandirigma ang sektang yan. Pero ang payo ko, simula ngayon, kayong mga taga-kinyensek, isara niyo muna ang inyong sekta. Anong sinabi mo? Ano man ang susunod na gawin? Ni Emily. Shen, hindi na ako magugulat. Ang kinyensek, dapat ihanda ang sarili sa kahihinatnan nito. Kung ako ikaw, lalayuan ko ang sektang ito. Dahil sa tingin ko, ang kinyensek nyo ay medyo marumi maglaro. Siguro, kahit na ikaw. Sa tunay na lakas ni Emily. Shen, wala kang malinaw na ideya. Ano, dapat alam mo. Para sa mga mandirigmang higit pa sa antas ng Grandmaster, mayroong isang napakahigpit na pag-uri ng lakas. Ang isang taong kayang mag-isang baguhin. Ang takbo ng isang digmaan ay isang gujun. Ang pinakamalakas sa mga gujun ay isang guwang. Mas mataas pa riyan. Ang kayang maging panangga ng isang buong bansa ay isang guzun. At sa pinakatuktok ay ang maituturing na isang strategic level na mandirigma. Ang Wusheng, ang codename ni Emily. Shen ay ang pinuno ng mga banal na hayop. Ang Azure Dragon. Ang isang tulad niya, na ituring na isang pambansang yaman, ay hindi kalabisan. Impossible. Nasa 20 anyos pa lang siya. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi naman siguro aabot sa ganyan. Para sa isang nilalang na tulad niya, ang edad, ang pinakawalang saysay na bagay. Hindi talaga namin alam na ang batang ito ay ganito pala kalakas. Ngayon, mayroon namang pagkakataon para makabawi sa pagkakamali. Agad kayong pumunta sa Bingsheng para magpakumbabang humingi ng tawad. Maghanda ka ng 10 milyon bilang paumanhin. Kasabay nito, sa ngalan ng kinyensek, sa pamilya Jiang at kay Shen Ping-an, maglabas kayo ng formal na liham ng paghingi ng tawad. Ipamalita sa buong mundo ng martial arts. Pamangkin One King. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Sa tingin nyo ba gusto kong gawin to? Yang si Shen Ping-an ay siguradong hindi. Isang taong basta-basta na lang atras. Sa usaping ito, kailangan nating ipakita ang tamang postura at maging sapat ang ating paggalang. Kung tatanggapin niya ang pera at ang paumanhin, edi tapos na ang usapan. Pero kung hindi niya tanggapin at patuloy pa rin niyang ipipilit ang issue, edi siya, si Shen Ping-an, ang lalabas na abusado at hindi marunong magpatawad at makitid ang pag-iisip. Napakatalino mo, pamangkin One King. Gawin niyo ang sinabi ko. Tandaan niyo, huwag na huwag kayong magkakamali. Sa oras na iyon, kung gugulo pa rin talaga siya, ang lalabas na may mali, ay siya na.
Ang batang to, ilang araw pa lang mula nang bumaba ng bundok, hindi na makatiis, at nagsimula ng manggulo. Dragon na naglalakbay sa karagatan. Mga kaliskis at kukong nakakayanig. Tigreng umaatungal sa himpapawid. Yumanig ang mga pakpak. Kailan ba tayo kakain? Gutom na ako. Gutom na. Itong lalaking kasasampal lang. Sa 3 Grandmaster. Ang unang sinabi pagkapasok, ay nagutom na pala siya. Henyo. Isang henyo nga naman. Pagkain. May pagkain. Ipapahanda ko agad. Sa chef ng pamilya. Ipapaimbita ko sa kanila. Ang state banquet team. Ngayon, magkakaroon tayo ng salubong na handaan. Para salubungin si Ping An. Ang busugin itong mahal kong manugang. Ang pinakamahalaga sa lahat ngayon. Ayon sa Article 7, Section 3. Tayong dalawa ay mayroon lang purong relasyon bilang mag-amo. Ipinagbabawal kung hindi naman kailangan. Ang pisikal na kontak. Anong kontrata? Wala nang bisa yon. Simula ngayon. Ako, si Jiang Yuyan, ay asawa mo na. Sa buong buhay na to, hindi na kita pakakawalan. Gusto mong bumitaw. Huwag ka nang umasa. Mahal. Aray, masakit. Tulungan niyo ako. Sasabog na ako. Isang biyaya ang makakain. Itong pambihira kong manugang ay tunay ngang mapalad. Matagal na akong di nakakain ng ganito kabuso. Salamat, ma. Dapat lang. Busog na kayo, di ba? Mauna na kayo sa kwarto. May sasabihin lang ako kay Ping An. Ito, galing to sa pamilya Jiang. Dagdag na dote para kay Yan. At para na rin sa'yo. Pocket money. Hindi ko po matatanggap ang perang to. Hindi po ako ganyang klaseng tao. Yung matanda, siguradong gusto akong bilhin ng pera para magpakamatay sa pagtatrabaho para sa kanila. Huwag na siyang umasa. Alam ko, masyadong maliit ang bincheng. Para sa isang dragon na tulad mo. Kayo ni Yan. Kung gusto niyong manatili, manatili kayo. Kung ayaw niyo namang manatili, sa hinaharap, kahit saan man kayo magpunta, o anuman ang gawin niyo, ang pamilya Jiang, buong puso kayong susuportahan. Kahit na po, hindi ko pa rin matatanggap ang pera niyo. Sa bagay, ang isang taong tulad mo, paano ka nga naman magkakainteresa? 1 bilyon lang. Magkano po? 1 bilyon lang. Ang galing niyo po talagang kumilatis ng tao. Para sa 7 milyon. Nagpanggap akong boyfriend. Nagpakasal ng peke. Pinahirapan ng todo. Tapos ngayon, bibigyan niyo ko agad ng 1 bilyon. 107 milyon iyon. Ah, may isa po akong tanong. Ano iyon? Kung ay dedeposito ko ang 1 bilyong to sa bangko. Araw-araw na interes. Magkano? 1 bilyon. Kahit walang gawin. Ilagay lang sa bangko para kumita ng interes. 30 milyon sa 1 taon. 82 mil sa 1 araw. Ibig sabihin, ako sa 1 araw, kahit wala akong gawin, pipikit lang ako, at didilat, may pambili na agad ako ng bagong kotse. Siya, to, sasali sa pagpili ng model student ng grade 12. Hindi niya rin naman ito estilo. Pasensya na, medyo masama ang pakiramdam ko. Parang ang lamig-lamig. Hindi pa nawawala ang lason sa katawan mo.
Ang ibig mong sabihin, yung galing kay Xiao Renmei. Wala naman akong nararamdaman. Akala ko na wala na dati pa. Ilusyon lang yun. Itong bagay na to. Sa simula, walang epekto. Makakaramdam ka lang ng konting lamig. Pero kapag tumagal, unti-unti nitong sisirain. Ang haba ng buhay mo at ang iyong sigla. Kapag lumala, maaari itong maging sanhi ng pagkabaog mo. Anong gagawin ko? Dumapa ka sa kama. Ang sabi ko, dumapa ka sa kama. Itong manhid na to. May binabalak ka ba ngayon? Kung gusto mo kong pagsamantalahan, sabihin mo na ng diretsyo. Bakit kailangan pang magpaligoy-ligoy? Dahil maganda naman ang ipinakita mo ngayon. Nasa good mood ako. Sige, payag na ko. Ang sarap sa pakiramdam. Sabi ko na nga ba, kayang-kaya yan ng manugang ko. Kakaiba. Ang tibay ng kanyang mga ugat ay higit pa sa ordinaryong tao. Ang kanyang gising, lakas, siksik na parang asoj. Kakaiba rin ang tigas ng kanyang mga buto. Ang katawang ganid ng kaguluhan. Ang unang 8 antas ay puro lakas at katigasan. Para malagpasan ang ika-9 na antas, kailangang magsanib ang yin at yang. Maghanap ng isang may katawang sigaw ng phoenix para maging kapareha. Sa ganoong paraan lang magiging balanse ang yin at yang. Mawasak para muling mabuo. At sabay nakamtin ang dakilang daan. Ang swerte mo, bata ka. Nasa mundo ng mga mortal. Shen Ping-an. Lumuhod ka sa harap ng reyna mo. Tingnan mo ang sa reyna mo. Ang ganda ng mga paa ko, di ba? Itong babaeng to. Siya na kaya ang tadhana ko. Itong masamang to. Cutie. Sabi na nga ba, may masama siyang balak. Pero, bakit parang, medyo excited pa ako. Sir, mula sa Bureau Siyam 47, dumating na po si Miss Gyu. Papasukin mo siya. Mr. Shen, Master Jiang, pasensya na sa abala. Mr. Shen, ang dahilan ng pagpunta ko rito ay para formal na kumatawan sa Bureau Siyam 47 para imbitahan kayong maging aming special consultant. Ito ay isang opisyal na alok. Mukhang, ang galing ni Ping-an ay kinikilala na mismo ng gobyerno. May sahod ba? Meron po. Bilang isang special consultant, ang inyo pong buwanang basic salary ay 100,000. Sagot na namin ang lahat ng benefits sa pinakamataas na antas. Ito po ang inyong salary card. Bukod pa riyan, sa tuwing tatanggapin nyo ang aming healing at makukumpleto ang isang special mission. Depende sa hirap ng misyon, bibigyan namin kayo ng karagdagang bonus. Walang limitasyon. Deal. Mula ngayon, kung mayroon kayong malaking problema na hindi nyo kayang solusyonan, pwede nyo akong lapitan. At ako, pag-iisipan kong tumulong depende sa sitwasyon. Shen, sa totoo lang po, mayroon po tayong problema sa kasalukuyan. Pero hindi po sa amin. Sa inyo po, problema ko. Kakatanggap lang po namin ng impormasyon. Ang matitinding pamamaraan na ginamit nyo noon ay kumalat na po sa internet. Ang pamilyang Xiao ng Imperial Capital, ang lider ng kanilang nakababatang henerasyon. Isa sa 4 young masters ng Imperial Capital. Si Xiao Qingyi ay naghamon na. Personal daw siyang aakyat sa norte para labanan kayo. Yun. Masyado ba silang malapit ni Xiao Renmei? Gusto ba niyang maghiganti para sa kanya? Kahit na pareho silang miyembro ng pamilyang Xiao. Pero dahil sa estado ni Xiao Renmei, wala pa siyang karapatang makilala siya. Kaya masasabing sa teorya, wala silang anumang relasyon. Kung ganun, may sayad pala siya. Nasisiraan na yata siya ng ulo. Bakit pa kailangan niya pa akong guluhin? Itong si Xiao Qingyi
Adik siya sa martial arts. Kahit na 27 anyos pa lang siya ngayong taon. Nasa rurok na siya ng pagiging martial lord. Ang internal codename niya sa Bureau 947 ay Kyongki. Hayaan mo na siya. Sir, may isang elder po mula sa King Yunsek na nasa labas at nais kayong makita. Sinabi po niyang sadya siyang pumunta para kay Ian. Shen, para magpakumbabang humingi ng tawad. Titingnan ko. Shen, alam ko na po talagang nagkamali ako. Nagmamakaawa po ako, sana ipagpasensyahan niyo na ako. Sa pagkakataong ito, ituring niyo na lang po akong parang utot. Nabigla na lang. Na pinakawalan. Shen. Ako po, sa pagkakataong ito, ay sadya pong nagdala ng 10 milyong pambayad pinsala. Para po personal na humingi ng tawad sa inyo. Shen. Patawarin niyo na po ako, parang awan niyo na. Shen. Alam ko na po talagang nagkamali ako. Nagmamakaawa po ako, patawarin niyo na ako. Patawarin niyo na po ako, parang awan niyo na. Ano? Nalaman mong dehado ka. Kaya ngayon, sinusubukan mo akong guilt trip. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Dito. Diyan. At doon pa. Ang daming paparazzi na nagtatago. Hindi ba't para lang may makunan sila? Para magamit niyo iyon para i-guilt trip ako. Anong pinagsasabi mo? Paanong nangyari to? Dahil gustong-gusto mong gumawa ng eksena. Tutulungan kitang gumawa ng magandang eksena. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Ito ang ibig kong sabihin. Teka, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Akala niyo ba hindi ko alam? Kung ano ang binabalak niyo? Nag-hire pa kayo ng mga paparazzi para kunan ako ng litrato. Hindi ba't gusto niyo lang? Akong gipitin gamit ang moralidad. Sayang nga lang. Dahil ako. Walang moralidad. Sinasabi ko sa'yo, ngayong araw, tuluyan mo nang. Kinalaban ang King Yunsek. Hindi yan isang bagay na kayang-kayang harapin ng maliit mong Longhu Mountain. Pwes, makinig ka. Bumalik ka at sabihin mo sa King Yunsek nyo na nagsimula na ang alitan. Maghanda sila sa magiging kahihinatnan. CJ, humanda ka. Shen, ang ginawa niyo sa mga taga King Yunsek. Baka, nagawa ko na. Basta masaya ako, sapat na. Ang masamang lason. Sa katawan niya niyan ay hindi pa tuluyang nalilinis. Nag-iwan ito ng komplikasyon. Dadalhin ko siya para magpagamot. Ngayon na. Bilisan mo. Galingan mo. Shen Ping-an, saan mo ba talaga kinukuha ang lakas ng loob mo, model? Hindi kaya. Gagamitin niya ang paggamot bilang dahilan. Para pagsamantalahan ako. Dapat ba akong magpanggap na lumaban ng kaunti? Para kunwari lang. Paano kung itong manhid na to? Isipin niyang totoong lumalaban ako. At hindi na niya ituloy. Pero kung masyado naman akong maging agresibo. Itong lalaking to. Paano kung isipin niyang malandi ako? Anong gagawin ko? Hayaan na nga. Tutal, matagal na naman akong asawa niya. Kung ano man ang gusto niyang gawin. Pagbigyan na lang siya. Dapa, umakyat ka sa kama. Tapos, di gagamutin ka. Gaya kahapon. Ano pa ba? Siyempre. Hindi ko naman pwedeng sabihin na. Siyempre yon, di ba? Sige na, ibigay mo na ang lahat. Ngayon, naiintindihan ko na ang sinabi ni Master. Delikado talaga ang mga babae. Teka, mali yata ang script. May 1 bilyon na ako ngayon. Hindi ba dapat nakahiga lang ako sa isang mansyon? At nagpapakasasa sa buhay?
Bakit bigla na lang isiniksik sa akin? Ang isang bida na babae. Mr. Shen, tungkol sa nangyari sa King Yunsek, napakasama po ng naging epekto nito. Yung panig ng Daoist Association ay nakakaramdam ng matinding pressure ngayon. Sa tingin niyo po, itong sitwasyon na ito, paano natin ayusin? Ayusin. Codename Azure Dragon. Dahil sa ginawang paninira at pagpaplano ng King Yunsek, ang ginawa ko lang naman ay ilantad ang tunay nilang pagkatao. At ako pa ang gusto mong mag-ayos nito. Mr. Shen, yung King Yunsek, sa tingin ko hindi sila basta-basta titigil. Paano kung saktan niya ang mga taong malapit sa inyo? Kung ganoon, mawawala na ang King Yunsek sa mundo. Ang lakas ng loob niyang sabihin yan. Saan niya kinukuha ang kumpiyansa niya? May kailangan ka pa ba? Kung wala na, huwag mo akong istorbohin. Mr. Shen, ang pamilyang Xiao ng Imperial Capital. Dumating na si Xiao Qingyi. Hindi ba yan yung baliw sa martial arts? Kakatanggap lang namin ng balita. Nasa benching na siya ngayon. Sabi niya, gusto ka raw niyang imbitahan para magsaa. Sabihin mo sa kanya, wala akong oras. Sobrang abala ako. Mr. Shen, pero si Kyungki yan. Siya ang pinakamagaling na henyo ng pamilyang Xiao sa Imperial Capital. Oh, tapos, henyo. Big deal na ba yun? Muntik ko nang makalimutan. Itong kaharap ko, ang tunay na pinakamagaling na henyo. Mr. Shen, Binibini, ang pangalawang Young Master ng pamilyang Xiao. Si Xiao Qingyi ay nasa labas at nais kang makita. Hinarangan niya mismo yung pinto. Ilan sila? Isa lang. Pero ano? Naka-excavator siya pagpunta rito. Anong kalokohan yan? Sabi pa niya, kapag daw hindi mo siya hinarap, hindi siya aalis. Diyan sa tabi mo, maghuhukay siya at magtatayo ng bahay. Para maging kapitbahay mo raw. Sabi pa niya, araw-araw siyang pupunta rito para hamunin ka. Iba rin, para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Mukhang itong laban na to ay hindi na talaga maiiwasan. Malapit ko nang masaksihan ang pinakamakikinang na dalawang henyo sa mundo na naglalaban. May sira ka ba sa ulo? Sa wakas, nagpakita ka rin. Shen Ping-an, wala ka na bang magawa sa buhay mo? At naghahanap ka ng gulo. Ako, naghahanap ng gulo. Baka ikaw na ang nagsasawa ng mabuhay. Bihira lang akong makipag-away. Hindi kasi ako marunong maghinay-hinay. Paano kung masaktan kita? O mabaldado pa, yang pamilya niyong Xiao ng Imperial Capital, ay guguluhin na naman ako. At ako pa naman. Ayoko sa lahat ang gulo. Ako, sasaktan, babaldaduhin. Hindi mo ba naisip na baka ikaw ang matalo? Nakakita ka na ba ng elepante at langgam na nag-away at natalo ang elepante? Tungkol lang to sa pagkontrol ng lakas. Medyo mahirap na hindi makatapak ng langgam. Ang lakas ng loob mo. Ngayong araw, ako, si Xiao Qingyi, ay nanunumpa rito. Ang laban na ito ay sa pagitan lang nating dalawa. Walang kinalaman ang ating mga pamilya. Mabuhay man o pumunta sa langit. Hindi ito hahabulin ng pamilyang Xiao ng Imperial Capital. Ano sa tingin mo? Ayos na ba yan? Anong klaseng baliw sa martial arts? Isa siyang ganap na tanga. Hindi makausap ng matino. Hayaan na nga. Mas mabuti nang tapusin na agad. Sabihin mo lang kapag handa ka na. Basta't handa ka na. Pwede na ako ngayon din. Ang kanyang presensya, tila mas lumakas pa siya kumpara sa dati. Kung gayon, pwede na ba akong magsimula? Siyempre, ang kinatatakot ko lang ay baka hindi mo kayanin. Takot lang ako sa'yo. Hinaplos mo ako. Tayong dalawa, one-on-one. Hinaplos mo ako. Sinong nagsabi na bawal manghaplos sa laban? Ano bang pinagsasabi mo? Tayong dalawa, ang pinakamalalakas na mandirigma. Mas mataas pa tayo sa mga Grandmaster. Kapag lumalaban tayo, dapat una, ganito. Tapos, ganito. At sa huli, maglalabas tayo ng isang malakas na special move. Para isang bagsakan lang, pupunta na sa langit ang kalaban. Pero panghahaplos lang. Anong klaseng atake yan? Sa totoo lang, pwede rin namang ganito. Pero,
Hindi ka pa karapat-dapat. Wu, anong sabi mo? Ganito na lang. Sa loob ng 10 galaw, kung mahahawakan mo man lang ang laylayan ng damit ko, talo na ako. Ano nang masasabi mo? Sige, ikaw na, King Long. Tingnan natin kung gaano ka talaga kalakas. Nababaliw na ba siya? Si Kyungki ay nasa tuktok na ng Gujun Realm. Hindi mahawakan ang damit niya sa loob ng 10 galaw. Kahit na isang Peak Martial King, ay hindi iyon magagawa. Huwag mong sabihin siya. Siyam na galaw. Sa galaw na to, tingnan natin kung paano kailad. Sampung galaw na. Lalaban pa ba? Inaamin ko, mas magaling ang galaw mo kaysa sa akin. Pero ang laban ay hindi lang puro pag-ilag. Hindi ako makapaniwala. Ang atake at depensa mo, parehong mas malakas sa akin. Golden Bell Shield. Iron Shirt. Kung makikipaglaban ka, makipaglaban ka na lang. Bakit kailangan mo pang sumigaw ng mga pangalan ng teknike? Ano ang trip mo? Isang kiliti lang, nabasag niya. Ang Iron Shirt ng pamilyang Xiao. Shen Ping An. Gaano ka ba talaga kalakas? Nabasag ang Iron Shirt ko. May talento ka nga. Pero ang sinanay mo lang ay puro porma na walang kwenta. Umuwi ka na, at pag-aralan mo ang totoong laban. Tama nga ang kasabihan. Kahit manood ka pa ng 3,000 pelikula, mas magaling pa rin ang isang gabi ng practice. Yang mga pasigaw-sigaw mo ng teknike, laos na yan. Huwag ka nang babalik dito. Perwisyo ka. Anong ibig mong sabihin? Kuya Shen, gusto kitang maging guro. Teka lang. Hindi ako tumatanggap ng estudyante. Hindi tumatanggap ng estudyante. Kung ganoon, gagawin na lang kitang ama-amahan. Sira ulo ka ba? Mas matanda ka pa sa akin. Tapos tatawagin mo akong ama-amahan. Tingin mo ba tama yan? Kung sa tingin mo hindi bagay ang ama-amahan, pwede rin akong magpalit ng apelyido. Papa. Basta mo na lang. Sinabi yan ng ganun kadali. Hindi ka ba nahihiya? Ano naman ngayon? Basta tuturuan mo ako ng kahit maging nanay pa kita, okay lang sa akin. Teka. Ganito. Ikaw, humanap ka ng matitirhan sa Bincheng. Tuturuan kita ng ilang galaw. Ang galing ng isang maestro. Sa susunod, kapag may oras, pupuntahan kita para gabayan. Ano nang masasabi mo? Kung ganun, maraming salamat po, Ninong. Sige po, kukuha lang ako para kay Ninong ng ilang regalo. Ang mga tao sa syudad, ganito ba silang lahat? Parang gusto ko na tuloy bumalik sa bundok. Report. Si King Long, pinangangambahang malapit ng umabot sa strategic level. Ang mga ito ay para sa inyo mula sa inyong anak. Mga regalong pinaghandaang mabuti. Isang malaking mansyon sa kabisera. Isang limited edition na luxury car. At saka, sa pinakasikat na jewelry store sa buong mundo. Supreme Membership. Ang young master ng pamilyang Xiao. Sinusubukan niyang suyuin si Ping An. Kung ganoon, ito na lang ang mailalabas ko. Isang world-class na Wagyu all-you-can-eat. Lifetime free pass. Turuan niyo na po ang inyong anak. Itay, sige na po, turuan niyo na po ako. Nga, inay, tulungan niyo rin po akong kumbinsihin si Itay. Hay, suko na ako sa'yo. Sige na, sige na. Mamaya, tuturuan kita ng 1 o 2 galaw.
Hindi ako makakapangako ng marami. Pero kahit konti, kahit papaano, malalampasan mo ang kasukdulan ng pagiging Martial King. Walang problema. Salamat, Tay. Mahal na mahal kita, Tay. Ano ba talaga to? Nilalang na to. Itong pamilyak siyao ng kabisera. Paano ba nila napalaki ang ganitong klaseng tao? Hay, ang babaeng to. Ginugulo ang aking paninindigan. Ginugulo ang aking paninindigan. Manhid, sinadya mo ba to? Huwag kang gumalaw. Alam kong sinasadya mo to. Lagi mo na lang akong pinangingimay at kinikiliti. May binabalak ka bang masama? No. Ano ba iyang mga mapangahas na salita mo? Tama na. Pahinga. Magpahinga na tayo. Hubby, binangungot na naman ako. Natatakot ako. Yakapin mo naman ako, please. Ito na naman. Nung isang araw, takot ka sa kulog. Kahapon naman, dahil nanood ka ng horror movie. Hindi ka makatulog mag-isa. Bukas magsisleepwalk ka naman. Hubby, yung sinabi mo nung isang araw tungkol sa dual cultivation. Bakit di natin subukan? Dual cultivation. Gusto ko rin naman eh. Pero ang sabi lang sa akin nung matanda, kailangan kong makipag-dual cultivate sa isang may phoenix chant body. Hindi niya naman sinabi sa akin kung paano. Yung proseso, yung mga step, yung mga safety precaution. Wala ka man lang maisulat. Kahit isang salita. Anong susubukan dyan? Hindi pa oras. Matulog. Manhid. Mr. Shen, may isang matandang Taoist priest po sa labas. Kayo po mismo ang gustong makita. Wala akong oras. Ayoko siyang makita. Pero, minumura niya rin po kayo. Minumura ako. Ang ping-an natin. Sa ngayon ay, kinikilala sa buong mundo ng martial arts ng China. Ang pangalang King Long. Sino ba ang hindi nakakakilala? Isa pa, teritoryo rin to ng pamilya Jiang, no? Sino naman ang maglalakas loob na harangan ang pinto para lang murahin siya? Ano na mga pinagsasabi niya sa akin? Mr. Shen, yung sinabi niya po kasi, medyo hindi po magandang pakinggan. Ayos lang. Sabihin mo na. Hindi naman kita sisisihin. Sige po, sasabihin ko na. Sabi niya, palabasin daw yung cutie pie para makipagkita sa kanya. Anong kalokohan to? Aking mahal na disipulo. Sa wakas, nahanap ka na rin ng iyong guro. Mula noong umalis ka, hindi na makakain ang iyong guro araw-araw. Dighay. At hindi makatulog gabi-gabi. Naiwan ako sa bundok. Isang kaawa-awang matandang nag-iisa. Kahit isang subo ng mainit na kanin, hindi matikman. Ang tanging magawa ko lang, kumakain ng burong gulay, at umiinom ng malamig na tubig. Ikaw, may tinga ka. Gusto mong umarte, no? CJ, sasakyan ko yung pag-arte mo. Master, saan po kayo nagpunta? Naging pabaya po ang inyong alagad. Hinayaan ko po kayong mahirapan. Ito na pala yung maalamat na Master ni King Long. Parang may mali ah. Hindi mo mahusgahan ang tao sa panlabas na anyo. Huwag kayong walang galang. Opo, opo. Ang matandang ito ay nagbibigay pugay sa dakilang pinuno. Naway maging mapayapa po kayo, dakilang pinuno. Huwag na po kayong masyadong maging formal. Ako si Shen Huayuan, isang abang lingkod. Ako ang sa-cute na to. Ang master ng munting ito. Hello po, master. Mabuti. Magaling. Ayos. Ano bang alam mo? Sa tingin pa lang, mukhang madali siyang magkaanak. Kayong dalawa, kailan kayo magkakaanak? Hay, isa na namang nanggigipit sa amin na magkaanak. Master, ano po iyon? Ano po ba talaga ang pinunta ninyo rito? Nabalitaan ko, mayroon ka raw 1 bilyon. Wala man lang bang balato dyan para sa master mo? Cutie, pinagnanasaan mo ang pera ko.
Anong pinagnanasaan? Para saan pasakin ang pera? Ikaw ang may kailangan ng pera. Ano nang bago dyan? Sino ba namang may ayaw sa pera? Iba yon. Tama na ang satsat. Sabihin mo na, ibibigay mo ba o hindi? Ibibigay ko. Anong ibibigay, sira ka ba? Hindi ko ibibigay. Makinig ka sa akin. Kalimutan mo na yung 1 bilyon. Kahit isang kusing, hindi ka makakakuha. Sigurado ka. Sigurado, kumpirmado at garantisado. Sinasabi ko sa'yo, kahit na anong gawin mo ngayon, kahit anong sabihin mo, hindi ka makakakuha ng kahit isang kusing mula sa akin. O, Ija, ikwento ko sa'yo. Noong bata pa si Ping-an, napakakulit niyan. Bata pa naman eh. Normal lang naman na medyo makulit. Paano naging pareho yon? Pakinggan mo to. Noong 5 taon siya, umiihi pa yan sa kama. Tapos nung 7 taon naman siya, naligo sa ilog ng hubot-hubad. Ang nangyari, nakagat siya ng pagong sa ilog. Hulaan mo, kung saan siya nakagat. Sige na, ikukwento ko na. Buwisit. 100,000 piso. Heto na, bilisan mo, umalis ka na. 100,000 piso. Ano nang tingin mo sa akin, pulubi? Sinong pulubi naman? Ang may 100,000 piso. At isa pa, si Ping-an. Noong 12 anyos siya. Sinilipan niya ang nasa kabilang templo ng Taoist. Isang madring naliligo. Ayun, nahulog siya mula sa bubong. Diretso siyang bumagsak sa batya ng madre. Yung madring 20 taon nang nag-aalay ng sarili. Isang madring dalisay at walang pagnanasa. Nawasak ang kanyang pananampalataya. Paninirang puri yan. Sismis. Noong bata ka, kung ano ka man. Hindi ba't, kung anong sabihin ko, yun na yun. Sabihin mo na lang, pipiliin mo ba ang pera o ang kahihiyan mo? Gusto ko ng pera. Wala akong pakialam sa hiya. Kamakailan lang. May nabasa akong kwento. Sobrang astig. Tungkol sa isang menor de edad na babae. Na buong tapang na pumasok sa isang kumbento. At dahil sa kanya, sumikat at umunlad ang kumbento. Gusto mo ba yon? Shen Huiwen. May isa pa akong kwento tungkol naman sa isang templo. Tungkol din sa isang menor de edad na bata na aksidenteng napasok sa isang templo. Sobrang trahedya. QTP. Sumpaman, mortal na kaaway kita. Ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng guro mo. Ang proseso ng sabayang pagsasanay, mga hakbang at mga dapat tandaan para sa kaligtasan. Nandito na lahat sa loob. Pagkatapos ng gabing ito, ang mga martial saints sa buong mundo ay madadagdagan ng isa pa. Ano nang masasabi mo? Sigurado ka? Siyempre. Dito. Tiyak na ipinapaliwanag ang paraan ng sabayang pagsasanay. Nang malinaw na malinaw. Lahat ng dapat tandaan. Mga paraan at pamamaraan. Mga posibleng panganib. Kumpletong-kumpleto lahat. Isipin mo nga, mas importante ba ang 1 bilyon o ang maging isang martial saint? Kapag naging martial saint ka na, kahit ilang bilyon pa ang gusto mo, makukuha mo. At isa pa, pwede ka pang mag-iwan ng isang perpektong imahe. Hindi ba't maganda yon? Yung sinabi mo, parang may punto ka nga. Yung mga sinabi ko kanina tungkol sa kaligtasan. Nagbibiro lang ako noon, no? Huwag na huwag niyo yung seryosohin. Yun, mauna na ako. O sige, butihing manugang. Sayonara. Cutie. May laman to, ah. Ano to? Sabi niya, ito raw ang susi para maging isa akong martial saint. Teknolohiya sa pagpapabuti ng kakayahang magparami ng mga baboy. Sigurado ka. Ito yung breakthrough mo. Ang susi ng martial saint. Shen. Hua. Yuan. Ping-an.
Baka ito na yon. Ito ang susi. Website. Huwag mong sabihin ang sikreto. Ay nasa webpage na to. Ping-an. Tara. Dali, pasukin natin para tingnan. Tara na. Bakit parang may masama akong kutob? Ano to? Parang naiintindihan ko na yung matanda kung anong ibig niyang sabihin. Ano yun? Yung sinasabing dual cultivation ay yung, alam mo na, pag-aanak at pag-aalaga pagkatapos manganak. Ang tawag dyan, concept and safety instructions. Tapos, itong website, ang tawag dito, tutorial. Yung matanda, niloko ako ng 1 bilyon. So, gusto mo bang subukan? Yun. Gusto kong malaman mo. Hindi kita pipilitin. Kahit na, may kapalit pa tong napakalaking benepisyo para sa akin. Hindi ko pa rin gagawin. Manhid. Sino namang nagsabi sa yung ayaw ko? Ha? Manhid ka talaga. Tingnan natin ngayon kung ano pa ang idadahilan mo para tumanggi. Mahal, kakaayos ko lang. Dito sa webpage na to, mayroong 9 na kategorya. Simula ngayon, araw-araw, susubukan natin ang bawat kategorya. 9 na beses sa isang araw. Hindi naman siguro magtatagal. At ikaw ay 9 na beses sa isang araw. Siyempre naman, kailangan nating bilisan. Ngayong araw, may 4 na beses pa tayong pagsasanay na 2. Ganon ba iyon kapagod? Ang susunod nating gagawin ay, huwag kang lalapit. Ping-an, kagabi, narinig kitang sumisigaw ng malakas. Hindi ba? May masakit ba sa'yo? Ma, wala pong masakit sa kanya. Sarap na sarap nga po siya eh. At saka, nagka-breakthrough pa nga po siya. Kahit ayaw kong aminin. Pero sa dalas ng ginagawa natin, talagang, sa loob lang ng 1 linggo, nagawa kong maabot ang level ng 1 wusheng. Pero bakit parang, ngayong 1 na akong wusheng, mas lalo pa yata akong nanghina. Ano ba to? Mr. Shen. Shen. Mr. Shen. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Anong nangyari? Mr. Shen. Yung mga taga-Kinyense, yung mga halimaw na nagkulong ng ilang dekada para magsanay. Lumabas na. Lumabas na sila sa kanilang pag-iisa. Anong kinalaman yan sa akin? Yung kontrobersya ngayon, sa reputasyon ng Kinyense, ay nagdulot ng napakalaking epekto. Kaanunsyo lang nila sa buong mundo. Sabi nila, pinapangalanan ka nila. Hayaan mo na. Kayo na po mismo ang tumingin. Inuutusan ng disipulo ng Dragon Teacher Gate, si Shen Ping-an, sa loob ng 3 araw, na pumunta sa Kinyense, sa harap ng tarangkahan ng bundok nila, at lumuhod para humingi ng tawad. Kung hindi, siya ang mananagot sa kahihinatnan. Malinaw naman na ang Kinyense, ang nabigong magplano laban kay Ping-an. Tapos ngayon, gusto pa nilang lumuhod si Ping-an para humingi ng tawad. Bakit naman? Hindi ko rin yan desisyon. Mr. Shen, yung mga yon, bago pa sila magkulong, ay isa ng tunay na Pete Marshall King. Mas malakas sila kaysa kay Xiao Qing. Nang higit sa 1 antas. Hay, ngayon, ang lakas nila ay mas lalong hindi na masukat. Mukhang sa pagkakataong ito, gusto na talaga nilang makipag-away sa inyo ng harapan. Ganito na lang. Tulungan mo rin ako. Sagutin mo sila ng isang open letter. Anong open letter? Tulungan mo akong sabihin sa Kinyense. Sabihin mo sa kanila na dapat nilang, sa loob ng 3 araw, paalisin ang lahat ng disipulo nila. At magsara na. Kung hindi, pagkatapos ng 3 araw, kung hindi sila magsasara, ako mismo, ang magsasara para sa kanila. Hindi po pwede. Mr. Shen, napakalakas ng Kinyense. Sila pa ang kinikilalang haligi ng mga Taoista. At isa pa,
Kung gagawin niyo po talaga yan, ang yaman na hawak ng King Yunsek, gagamitin nila para magbayad ng mga maninira. At wawasakin nila ang reputasyon mo. Ang King Yunsek, mayaman ba sila? Mr. Shen, hindi po yan ang punto. Ang punto po ay, yan, ay napakahalaga. Kung talagang mayaman sila. Kung ganon, tulungan mo akong baguhin ang paraan. Tulungan mo akong ipahayag sa buong mundo. Sabihin mo, na gusto kong makipagpustahan sa King Yunsek nila. Isang pustahan. Pustahan. Anong ipupusta? Di ba napakayaman nila? Kung ganoon, pumusta tayo ng 100 milyon. Sabihin mo, na basta sa loob ng King Yunsek nila, kahit isa lang sa kanila ang makakatalo sa akin. Sa buong natitirang buhay ko, gagawin ko ang anumang iutos nyo. Pero, kung sino man sa kanila, ang hindi makatalo sa akin, kailangan nila akong bigyan ng 100 milyon. Tatang, yung perang kinuha sa akin. Sa pagkakataong ito, makakabawi na rin ako kahit kaunti. Walang problema sa pustahan. Pero, 100 milyon. Mr. Shen, kayo naman, masyado niyong minamaliit ang King Yunsek. Sa loob ng King Yunsek, mayroon kaming taniman ng mga halamang gamot na himala. Napakarami ng mga gamot na himala doon. Yung mga libong taong gulang na ginseng pa lang. Hindi na mabilang sa dami. Libong taong gulang na ginseng. Yang bagay na yan. Hindi ba't 200 piso lang ang isa niyan? 200. Mr. Shen, ano na klaseng biro yan? Ang isang dekalidad na libong taong gulang na wild ginseng. Hindi mo mabibili kahit 2 milyon. Kailangan mo ng hindi bababa sa 5 milyon. Kung may agarang nangangailangan nito, posibleng umabot pa ng 10 milyon. Ano? Shen Huiwen, ikaw talagang pasaway ka. Niloloko mo na naman ako. Tatanungin kita, ha? Kung mapapagaling mo ang isang taga-Europa, isang prinsesa ng maliit na bansa, at mapapahaba ang buhay niya ng 20 taon. Magkano ang abutin? Depende yan sa sitwasyon. Pero, hindi bababa sa 30 milyon dolyar. Tatang, paano kung tapusin ng isang pinuno ng maliit na tribo? Base sa kasalukuyang presyo ng pag-hire sa black market ng mga assassin, siguro nasa 300 milyong dolyar. Shen Huiwen, matanda, sa tingin mo ba sa lahat ng mga taon na to, ang nangyayari pala ay tinutulungan kitang kumita ng higit pa sa 10 bilyon. Tapos sasabihin mo sa akin na ang halaga lang noon ay ilang 10,000 lang, no? Ganito na lang. Sabihin mo sa King Yunsek para sa akin. Sabihin mo na gusto kong makipag all in sa kanila. Isa siyang Wuzun. Hindi ako makapaniwala. Nakaabot na talaga siya sa Wuzun realm. Kahit na si King Long ay nasa peak ng Wuzun. At kayang lumaban sa 3 ng sabay-sabay. Sa laban ngayon, mukhang mahihirapan na siya. O, lalaban ka pa ba o hindi? Kasi ang tatay ko, maraming tinurong move sa akin. Bilisan mo na, gusto ko nang subukan. Bata, malaki ang agwat ng level natin. Paano ka naman magiging kalaban ko? Kung kalaban mo ko o hindi, malalaman lang natin yan kapag naglaban na tayo. Bata, berde ka pa. 3 ang turo sa kiniitay. Una, atakihin mo ang kahinaan niya. Pangalawa, atakihin mo kapag hindi siya handa. Heto na. Pangatlo, kapag bagsak na siya, tapusin mo na. Itong si Xiao Qingyi, ilang araw pa lang nakasama si Amy. Shen, pero, ganito na agad kalala ang impluensya sa kanya. Si Mr. talaga, obsessed na obsessed dyan. Anong guzon-guzon? Anong silbi niyan? Sabi ng tatay ko, sa suntukan, ang mahalaga ay yung tumatama ang kamao mo sa kalaban. Kahit gaano pa kataas ang level mo, kung hindi mo naman kayang saktan ang kalaban mo. Anong kwenta niyan? Mas mataas na ang level mo sa akin. Pero kaya mo ba akong talunin? Ang lakas ng loob mong salakayin ang tao ko. Pataksil na pag-atake. Ang taong to ay pumunta sa ating King Yunsek para gumawa ng gulo. Lahat ng disipulo ng ating King Yunsek ay maaaring kumilos para pigilan siya. Paano mo matatawag na pataksil na pag-atake yan? Shen Ping-an, nagdala ka ng mga tao rito ngayon. Isa na iyang kasalanang walang kapatawaran. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa, palalagpasin pa kita. Kung hindi, Shen Ping-an, kahit na may angkin kang lakas, pero para kalabanin ang King Yunsek,
Malayo pa rin ang kakailanganin mo. Mr. Shen, itong siksiyaw na baliw sa martial arts. Kahit na sa araw-araw, hindi ako masyadong bilib sa kanya. Pero kung tutuusin, tinatawag niya akong ama. Tinatawag niya akong tatay. Dahil naglakas loob kayong saktan siya. Kung gayon, kayong lahat, ay dapat na ring mamatay. Shen Ping-an, sumusobra ka na. Gusto mo kaming mamatay. Dapat lang na may kakayahan kang gawin yan. Mr. Shen, ang taong ito ay nasa level na ng isang guzun. Baka, sa tingin mo ba? Nagbibiro ako. Ang ganyang tingin ay kapareho noong araw na iligtas niya. Si Miss Jiang. Siya, baka hindi siya nagsisinungaling. Talagang mayroon siyang ganoong kalakas. Pero kung totoo nga, hindi ba't siya ay isang strategic level? Wusheng. Xiao Qingyi, sa araw-araw tinatawag mo akong ninong. Tawagin mo akong ama. Hindi kita pinagsasamantalahan ng walang dahilan. Ngayong araw, manood kang mabuti. Ituturo ko sa iyo ang ika-4 na aral. Kapag kaharap ang kalaban, putulin ang damo, at dapat bunutin pati ang ugat. Paanong nangyari to? Ngayon, sa tingin mo ba mayroon ako ng ganoong kakayahan? Ikaw, anong gagawin mo? Isa ako sa mga pinuno ng sekta ng Dao. Hindi mabilang ang aking mga disipulo. Ikaw, papatayin mo ako. Ang kahihinatnan mo. Kahit patayin pa kita. Ano naman ang magagawa mo? Dalhin niyo rito si Muwan King. Bilisan niyo. Opo. Tapos na siya. Ngayon, ikaw naman ang isusunod. Shen Ping-an, libo-libo ang mga disipulo ng aking sekta. Papatayin mo ang sinumang tumutol. Maubos mo ba silang lahat? Totoong libo-libo sila. Pero, ilan sa kanila ang may dao sa kanilang puso? Ang Qingyan Sect, kahit na ito ang pinakamalaking sekta sa mundo. Pero ang mga disipulo sa loob nito, karamihan sa kanila ay mga taong may masasamang hangarin. Wala talagang dao sa kanilang mga puso. Ang tanging, gusto lang nilang gamitin ang pagsasanay para palakasin ang kanilang sarili. Para makakuha ng mas maraming pakinabang. Pagnanasa lang yan. Shen Ping-an, ang lakas ng loob mo. Gay-san, kapag nagwala siya at tapusin ng walang habas. Ang Qingyan Sect, sa mga kamay ko pa masisira ang pundasyon. Anong mukha pa ang ihaharap ko? Sa mga ninuno ng Qingyan Sect. Walang modo. Ang Qingyan Sect nyo, alam din naman siguro kung anong klaseng basura kayo, di ba? Kaya hindi nyo ako magawang subukan. Tama. Kayang-kayang tapusin ng isang guzun. Siguradong isa siyang Wusheng, ang ating Huaxia. May lumitaw na namang isa, na may strategic level na kapangyarihan. Ngayon, bibigyan ko ang Qingyan Sect nyo ng 2 pagpipilian. Una, isara nyo ang inyong sekta, at paalisin ang lahat ng miyembro nyo. O, papatayin ko kayong lahat sa kasuklam-suklam na lugar na to. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Shen Ping-an, ikaw ang pumilit sa akin na gawin to. Ngayong araw, kung hindi ka luluhod at magmamakaawa, huwag mo akong sisisihin. Kung papatayin ko siya, nasisiraan ka na ba ng bait? Patayin mo man siya o hindi? Anong pakialam ko dyan? Hindi, ikaw. Noong nakaraan, nagwala ako para sa isang babae. Yon ay dahil asawa ko siya. Hindi naman ako santo. Dadamputin mo lang kung sinong babae. Para lang takutin ako. Isa pa, at pinapaluhod mo pa ako para sa isang babaeng hindi ko naman kilala. Para humingi ng tawad sa'yo. Tanga ba tingin mo sakin? CJ. Dahil yan naman ang gusto mo. Huwag mo akong sisisihin. Ginoong Shen, uminom siya ng ipinagbabawal na gamot na himala. Biglang lalakas ang kapangyarihan niya. Natatakot ako na. Lalakas. Gaano kalakas? Hindi ako sigurado. Pero, siguradong magiging Martial Saint siya. Ano naman kung Martial Saint? Sino bang hindi? Magkalebel lang tayo. Bakit ako matatakot? Sa isang taong umaasa lang sa gamot na himala. Talaga ba? Huwag mong kalimutan. Hindi ako nag-iisang dumating. Huwag kang gumalaw. Cutie, huwag kang masyadong makapal ang mukha. Hiya. Kung iisipin ko pa ang hiya ngayon, ang libu-libong taon na pundasyon ng aking Qingyan Sect ay tuluyan ng maglalaho. Sa tingin mo, may iba pa ba akong pagpipilian ngayon?
Kung ganun, anong gusto mo? Dapat alam mo na. Isa na akong martial saint ngayon. Kahit mas malakas ka sa akin, hindi mo ako kayang tuluyang supilin. At sa laban nating dalawa, kahit ang mga aftershock lang, sapat na para sa babaeng to, ay tuluyang mapatay. Shen Ping-an, wala akong ganang panoorin ka ngayon. Nalumuhod at humingi ng tawad. Ayoko ng puro salita. Gusto kong sirain mo ang sarili mong kakayahan ngayon din. Basta't para sa aking King Yun-sek, hindi ka na isang banta. Siyempre, palalayain ko ang babae mo. Huwag. Huwag kang gumalaw. Sa ugali mo. Paano ako magtitiwala sa'yo? May pagpipilian ka pa ba? Shen Ping-an, huwag mong kalimutan. Teritoryo ko to, ang teritoryo ng King Yun-sek. Gamit ang kasalukuyan kong lakas. Kapag binuksan ko ang malaking harang ng sekta, kaya ko pa ring makatakas ng ligtas. At saka, 100% kong kayang patayin ang lahat ng kasama mo. Shen Ping-an, bilisan mo na. Bibigyan kita ng 1 minuto. Pagkatapos ng 1 minuto, huwag mo akong sisisihin kung hindi kita kaawaan. Shen Ping-an, hindi mo to inaasahan, no? Nadarating din sa'yo ang araw na to. Pumapayag ako. Pumapayag ka riyan, ulol. Ako, hoy, matandang hukluban. Kung hindi ka palalabas, mawawala na ang asawa ng disipulo mo. Ano? Sutil ka. Kita mo na. Gaya ng inaasahan, kailangan mo pa rin ng tulong ng guro mo, di ba? Ang tagal na nating hindi nagkita. Ang King Yun-sek, hindi ko akalain. Nababagsak na pala sa ganitong kalagayan. Ikaw, Shen Huiyuan, si Shen Ping-an, ay disipulo mo. Kaya, gusto mo pa bang lumaban ngayon? Shen Huiyuan, huwag mong kalimutan. Nasa King Yun-sek ka. Gamit ang Great Formation ng King Yun-sek. Kahit na ikaw pa, hindi mo ako matatalo. Ang Great Formation ng King Yun-sek. Ang King Yun-sek, kailan pa nagkaroon ng Great Formation? Ano? Ang Great Formation ng King Yun-sek. Wala na. Ikaw, ano ang ginawa mo? Isang bagay mula sa antas ng martial saint. Kapag sinira, natural lang na mawawala na ito. Hindi ba? Ay, nga pala. Kanina, sinamantala ko na. Kinuha ko na rin yung 2 sa mga demonyong hayop na inaalagaan ng King Yun-sek nyo. Ikaw, Elder Son, matagal nang gumagawa ng kasamaan ang King Yun-sek. At lahat ng ito ay kasalanan mo. Pagkatapos ng araw na ito, sa mundong ito, wala nang King Yun. Aalis na ako, aalis na ako. Papuntahin niyo rito ang mga tao mula sa inyong headquarters. Itong mga taong umabuso sa kapangyarihan ng martial arts. Dalhin niyo silang lahat, at ipaalam niyo sa lahat. Simula sa araw na ito, ang King Yun-sek ay sarado na. Opo. Bata, sumunod ka sa akin. Aba, hindi ko to inasahan. Hayop kang matanda ka. Talagang ginamit mo pa ang perang ninakaw mo sa akin sa loob ng maraming taon. Para sa charity. Wow, ang galing ng world's #1 philanthropist. Ang galing din ng donasyong umabot ng 100 bilyon. Mula sa isang anonymous philanthropist, no. Kaya, yung 1 bilyon ko, dinonate mo na rin. Ay, hindi. Iba ang pagkakawang gawa. Paano naman ako mabubuhay? Nung isang araw nga, may nagustuhan akong isang malaking bahay. Nagkataon naman, si Ruhwa, yung magandang dalaga sa kabilang baryo. Mahilig magtanim ng gulay. Kaya kinuha ko ang pera mo. At binili ko na. Ay, nga pala. Si Ruhwa, pumayag na magpakasal sa akin. Kaya ihanda mo na ang dote. 2 bilyon lang, sapat na. Shen Huiyuan, wisit ka.